Mga kababayan, sino ang bagong asong ulol ng pamilya? Bangag. Matibay daw, sabi po ni Congressman Pulong Duterte. Alam niyo mga kababayan po natin, kumakalat ngayon at trending po at pinag-uusapan sa social media na pasukin daw ang bahay ni Congressman Pulong Duterte, Mayor Baste at marami pang iba at parang gusto nila magkaroon ng search. So may mga search warrant daw po na i-implement sa mga bahay ng mga Duterte. Ako mga kababayan po natin, sino kayang matibay na ito na sinasabi ni Congressman Pulong na bagong aso ngayon ng pamilya ng Bangag. Anyway, panoorin natin mga kababayan. Usapin ngayon sir, circulating no na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo nababalaka sila o nababahala sila kasi Nababala kay Ilonggo yun Nababahala. anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin. Kasama palang QGC. Bibisitahin po ang term sir para politically correct sir. Bibisitahin. Kisay mo bisita. Pasukin. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Bini. Pero kung may bibisita, if that is politically correct, so ko pasabot ana, bibisita ko, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger ng tiga Davao, si Boss Mil man ata yun. Yes sir. Nakita ko, yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang Bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Mukhang kilala ko na si Matibay na ito Mukhang ito rin ata yung gumigipit ngayon sa mga Marines. Si Matibay kaya. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 ata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. No? Kaya alam mo naman to si Presidente Rudy, pag iimbestiga, pag ano sa corruption ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pag higayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. Sana all palakat na bigyan sana ng maleta. So, kanya yan, kabalo kabin. Ang sakit diha ba? Kanang labi na ning mga kaigsuuna na tong Pilipino nga naa sa Luzon. Nahimo na lang normal sa ilahang kinabuhi ang harap-harapan nga trilyon nga korupsyon. Grabe no. So actually, totoo yun. Real talk po itong sinasabi ni Congressman Pulong Duterte. Na dito sa bandang Luzon, hindi naman lahat kagaya ng daliri natin, hindi pantay. No? Parang tanggap na lang. No? Parang tanggap na lang ang korupsyon. Tanggap na lang yung mali-malitang delivery ng pera sa mga kongresistang ito. So parang tanggap na lang. Kaya yan ang nakakalungkot na nakakagalit na nangyayari po sa ating bansa. Minsan maintindihan mo rin yung mga Pilipino, lalo na kailangan maghanap buhay, kailangan yung krisis. Pero sana po, no, huwag tayo magpapadala sa mga magnanakaw na ito. Sana po kung tatanggap din tayo ng pera, kagaya ng nangyayari tuwing eleksyon, ipiliin sana natin kung sino yung karapat-dapat. Pero masakit pa rin, no? Part tayo ng Taga-Luzon, taga-Luzon tayo Tapos parang yon ang totoong nangyari. At tinatanggap na lang ng ilang kababayan natin yung nangyayaring korupsyon sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Walay ni tingog, walay ni react, wala tanan kanang sakit kay tanawon. Kanang normal na lang gani sa ilaha nga ang ilang isulti nga sige lang, hulat na lang tag sunod eleksyon, matanggal ra bitaw gihapon na. Pero wa nila gitanaw nga ang adlaw-adlaw nga korupsyon niabot na og trilyon ang gikawat sa ilaha. Mo nay sakit diha. Pero alam mo, Alvin, ang paano ba to sabihin? Yang magbibisita ka sa isang bahay, ayun na, mag-search siguro. Sa bisita ko Ganun siguro sir. Murag ana siguro ilang pasabot.
Siyempre, magkinahanglan man mga warrant, ana, gikan sa judge, gikan sa... Ang tanan mo partisipar diha. Basta inimbento gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Sugod sa judge nga nag-issue ug sa mga abogado nga ni-appeal, Mm. ng mga iro ni Matibay, ang mga ganang matibay na tao, pailad ro na namong kaso dismarbet pag-abot sa panahon. Yun. Ana rana bin. Kabalo ka, alam nyo, no? Isa lang hilingin ko, tama pala, James. Og imo ni makitaan karon sa imong Facebook. Palihog lang, i-secure daan ang akong mga ginamos ug akong kusahos nga kabaw nga gikan sa akong mga parintis Danau kay hinaguan na nila. Tagua daan kay basig ilaha pang hilabtan. Unya, ato ni sumpayan pa. Kay mo bisita man ka sila sa akong balay. Maura dito kinahanglan ma-secure yung ginamos ug akong kusahos nga kabaw. Ginamos ang gustong ipasecure ni Congressman Pulong Duterte. Yan nga mga kababayan po natin, masyadong obsessed at masyadong gigil sa mga Duterte. Itong pamilya ng bangag, sabi nga ni Congressman Pulong Duterte. Talagang hindi po sila mananahimik. Mantakin mo sinasabi nila si Mana Santa, ipinagdasal na ni Claire Castro ang lahat na makasalanan. Pero totoo sila yung gumagawa ng kanilang kasalanan. Sa totoo lang mga kababayan po natin. Hindi po sila tumitigil sa propaganda, hindi po sila tumitigil sa mga ginagawa po nila dahil nakita na po nila na hindi mag-successful ang kanilang impeachment. Nakita din po nila na kahit anong pandudurog nila sa mga Duterte, tumataas. Si BP Sara lumalakas. Yung magkapatid, si Mayor Baste and itong si Congressman Paulo Duterte, kasama po sa top 12 na pinagpipilian na maging senador. Tingnan mo, sirang-sira na nila yan. Pero ang tao kasi, hindi na naniniwala sa kanila. Although tama yung sinasabi ni Congressman Pulong Duterte, dito sa bandang Luzon, parang tanggap na lang ang korupsyon. Yun nga, totoo rin yung sinasabi niya, na mag-antay na lang tayo, babawi na lang tayo sa eleksyon. Pero yun nga, sa araw-araw na ginagawa nilang pagnanakaw, hindi na-realize ng tao na grabe na pala kalaki ang nanakaw habang tayong mga Pilipino ay inaantay po natin ang susunod na eleksyon. Di ba? Tapos kung mayroong peaceful rally, sabi nila people power na, people power na. Pag may peaceful rally naman, no, hindi naman sila pupunta. So magaling din talaga sa social media ngayon yung mga tao. Pero hindi kagaya ng mga nakaraan, mga nauna, no, na talagang lumalabas sa kalsada. Ngayon kasi wala Yan, nakakalungkot. Tayo taga Luzon, no, na parang gano'n na lang yung ilang mga kababayan natin. Antay tayo ng antay sa 2028. Pero hindi natin alam na wala na pala tayong madadatnan pa. Wala na pala tayong magandang bansa pagdating ng 2028. So parang sinasabi ni VP Sara, ang tanongan niya, may Pilipinas pa ba tayo sa 2028 kung patuloy si Bongbong Marcos na magnanakaw sa kaban ng bayan? And kagaya ng ginagawa nila, halos lahat ng mga opposition ay ginigipit. Siyempre lalo na yung mga Duterte. Bantayan sa kanilang sa kanilang political career. At mantakin mo, kahit kaalyado nila, Congressman Toby Chanco, nagsasabi na si BP Sara lang yung kayang magpakulong sa mga korap. Ibig sabihin, sinasabi ni Toby Chanco na si Marcos, hindi niya kayang magpakulong sa korap. So yun lang, maraming salamat at huwag kalimutan i-like ang video ito. At kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na.